Pangkaraniwan na sa mga edad 14 pataas ang makahiligan ang mga online games, sports o di kaya naman ay gumimik at tumambay. Ngunit iba naman ang nakahiligan ng binatilyong si Mario. Sa edad na 15, nakahiligan niyang mangaso sa gubat, manghuli ng mga ibon, mangumang ng bayawak, mamingwit ng isda sa sapa. Isang umaga, pinuntahan ni Mario ang kanyang umang sa bayawak upang tignan kung may huli. Sa kanyang paglalakad, nadaanan niya ang isang sapa. Laking gulat niya nung makita niya ang mga ulo ng isda na umaangat lubog sa tubig. Sa tuwa, agad na tumakbo pauwi si Mario, pauwi sa bahay upang kumuha ng pangbingwit. Subalit, hindi napansin ni Mario ang malaking punso sa tabi ng malaking puno ng akasya, malapit sa sapa. Mabilis na nakabalik si Mario sa sapa at sinimulan na niya mangbingwit ng isda. Lumipas ang isang oras pero kahit isang maliit na isda ay wala pa rin siyang nahuhuli. Sa pagkainip, naisipan na lang niyang sumisid at maligo na lang sa sapa. Lumangoy si Mario sa malamig na tubig ng sapa, ngunit kahit sa kanyang paglangoy, ni isang anino ng isda na kanyang nakita kanina lamang ay biglang naglaho. Ngunit ang hindi nalalaman ni Mario, mayroon palang mga mata na kanina pa lamang ay nakamasid sa kanya. Matapos magtampisaw ni Mario, sa tubig ng sapa ay agad na din siyang umuwi. Makatapos kumain ng tanghalian, agad na nakatulog si Mario dahil sa pagod. At nung siya ay magising, mabigat na ang kanyang pakiramdam. Mataas na ang kanyang lagnat at masakit ang kanyang mga mata kapag dumidilat. Animoy dinudukot ang kanyang mga mata. Hindi na din nakakain ng hapunan si Mario. 10:00 ng hating gabi nung magising si Mario na marami siyang nakikita na maliliit na tao. Tumatalon-talon ito papalapit sa kanyang katawan. Isa-isa niya yon hinahablot habang umuungol. Nagising ang mga magulang niya at agad na pinuntahan ang higaan nito. Agad na sinalo ng ama ni Mario ang pumipilipit na katawan nito habang nakatirik ang mga mata. Ang akala niyang inaalis niya ng mga maliliit na tao na dumadapo sa kanyang katawan ay pinupunit na pala ang kanyang damit habang namimilipit at nakatirik ang mata. Lingid sa kaalaman ni Mario na pinaglalaruan lang pala siya ng mga duwende noong mga oras na nakakita siya ng maraming isda. Nung gabing ding iyon, lumakad ang ama ni Mario upang sumundo ng albularyo. Ngunit para bang pinipigilan ng albularyo na makita si Mario dahil biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sinabayan pa ng malakas na kulog at kidlat. Nung makauwi ng bahay, agad na ginamot ng albularyo si Mario. Lumabas sa tawas ang mga duwending itim na nakapalibot sa malaking punso at pati na din sa sapa. Pinayuhan din ng albularyo na magbigay galang sa tuwing magagawi sa lugar na yon at huwag kalilimutan ang salitang tabi-tabi po. Pangkaraniwan na sa magbarkadang Arnold at Isko na manguha ng mga bungang kahoy sa gubat tuwing walang pasok sa kanilang eskwela. Si Arnold ay isang mabait at masunuring bata sa kanyang magulang. Kabaligtaran naman sa kaibigan niya si Isko. Si Isko ay sutil at pilyong bata at walang ibang kaibigan maliban kay Mario. Isang hapon, napagpasyahan ng dalawang magkaibigan na manguha ng bayabas sa kakahuyan, di kalayuan sa kanilang bahay. Bago makarating sa puno ng bayabas, napansin ni Isko ang isang gagamba na gumagawa ng bahay malapit sa puno ng kawayan. Agad siyang dumampot ng mga putol na kahoy at pinagbabato niya ang gagamba. Kahit na pinipigilan siya ni Arnold, malakas siyang tumawa nang mapabagsak niya ang gagamba. Ngunit hindi niya napansin ang malaking puno ng balete sa likod ng mga kawayan. Pagdating nila sa puno ng bayabas, tuwang-tuwa ang dalawa dahil sa dami ng bunga nito. Agad na umakyat ang dalawa at nagbulsa ng mga hinog na bayabas habang kumakain. Sa sobrang galak ni Isko, yinugyug niya ng niyugyog ang sanga ng bayabas na animoy nangangabayo. Yeehaw! Pre, tama na yan. Umuwi na tayo at padilim na.
Kinabukasan, hindi nakapasok ng eskwela si Isko dahil mataas ang lagnat nito. Maghapon lang siyang nakahiga sa kanilang bahay. Alas 7 ng gabi, habang naghahaponan sila Isko, may malakas na kalatok na nadinig ang ina nito sa likurang banda ng kanilang bahay na animoy mga yabag ng tumatakbong kabayo. Pagkatapos ng hapunan, natulog na ang mag-anak. Alauna ng madaling araw, nagising ang ina ni Isko at napansin niya na bukas ang kanilang pintuan at wala din si Isko sa kanyang higaan. Agad na ginising ng nanay ni Isko ang kanyang asawa at sinabing wala si Isko. Agad na kinuha ng tatay ni Isko ang kanyang matulis na gulok at flashlight at hinanap niya ito. Sa isang madilim na parte ng kanilang likuran, nakita si Isko ng kanyang tatay. Nakaupo na nakatulala habang nag-aapoy sa lagnat. "Anak, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras?" "Tinatawag niya ako. Isinasama niya ako sa kanila." "Sino?" Hindi na sumagot si Isko at inakay na siya ng kanyang ama papasok sa bahay. Ngunit pagpasok ng bahay, nakatulala pa din si Isko at hindi kumukurap ang mga mata. "Nasa bubong siya. Sinisilip niya tayo." Takot na takot ang mga magulang nito, kaya hindi na sila natulog hanggang mag-umaga. Binantayan na lamang nila si Isko. Pagsapit ng umaga, sumundo ang ama ni Isko ng albularyo at nalaman nila na ang kanilang anak ay napagtiripan ng isang tikbalang. Galit at nagambala daw umano ni Isko ang tikbalang na nakatira sa puno ng balete sa tabi ng kawayan. Kinakailangan umano na mag-alay ng pagkain at magtulos ng kandila sa ilalim ng balete 7 tuwing hapon upang hindi na ulit gambalain ng tikbalang si Isko at ang pamilya nito. Kaya naman, sa tuwing tayo ay pupunta sa mga kakahuyan, huwag natin kalilimutan ang mga salitang tabi-tabi po